Nandadaya ka gamit itong murang pendant. Sisirain ko ito ngayon din para makita kung ano ang gagawin mo. Hindi po. Sampalin mo siya sa mukha ng todo. Penelope, sobra na ang ginagawa mo. Aray. Hello ma'am, welcome. Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Oh, hi. Hinahanap ko si Manager Davis, Penelope Davis. Nandito ba siya ngayon? Siya ang manager namin dito mismo. Mahusay ang asal, elegante at maganda. Mabuting dalaga siya. Talagang karapat-dapat sa anak ko. Bukod sa jade pendant na ito, sandali, palitan ang 2 milyong piso na ito at ibigay ito sa kanya bilang dote. Hi, Mr. Key. Ethan, bumalik na ako. Magpapakasal na ako. Pasensya? Magpapakasal ako sa East Side Branch Manager na si Penelope Davis. Si Penelope ay isang branch manager? Siya ay mabuting tao. Imposible. Ethan, ikaw ang tagapagmana ng Apex Group. Siya ay branch manager lang. Mababa sa iyong katayuan. Tama na yan. Sabi mo lagi na para sa ikabubuti ko. Pero naisip mo ba ako kailanman? Mula bata pa ako, kinokontrol mo ang lahat. Bilang iyong anak, wala ba akong karapatan na ituloy ang sarili kong pag-ibig? Hindi ko lang nais na makita kang magamit. Si Penelope ang pinakamabait na babae na nakilala ko. Hindi mo pa siya nakikilala, pero hinuhusgahan mo siya ng may masamang intensyon. Bias ka lang, kung sang-ayon ka man o hindi. Tiyak na pakakasalan ko si Penelope. Siya, talaga lang ang para sa akin. Chairwoman. Maagang namatay ang ama ni Ethan at simula noon, nag-asa kami sa isa't isa. Itinayo ko ang Apex Group mula sa wala at ngayon, umuunlad na ito. Pero may utang pa rin ako kay Ethan. Chairwoman Victoria, malaki na si Ethan ngayon. Dapat niyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Oo, malaki na siya ngayon. Dahil determinado siya sa babaeng ito, susuportahan ko siya. Lucas, pakisabi kay Ethan, gusto kong makipag-dinner sa kanila ngayong gabi para pag-usapan ang kasal nila. Siya, Gusto kong bigyan ng aking anak ng isang engrandeng kasalan ng siglo. Pero bago iyon, kailangan kong bisitahin muna ang East Side Branch. Kailangan kong makilala ang aking magiging manugang na babae muna. May prejudice ako laban sa kanya kanina. Ito ang jade na magiging paumanhin ko. Chairwoman. Itong jade pendant nagkakahalagang 20 milyong piso para bilhin bilang pamana. Nararapat sa lahat ng ito ang magiging manugang kong babae. Ang card na ito ay naglalaman ng 2 milyong piso. Ipalit ito ng cash bilang dote at bigyan din siya ng ilang gold bars at barya. Si, Pumasok akong mag-isa. Tagapangulo, Nandito ako ngayon bilang ina ni Ethan Vance, hindi bilang presidente ng kumpanya. Gusto kong personal na ibigay ang aking pagpapala sa kanila. sige, kung kailangan mo ako, tawagan mo ako anytime. Sofia, hindi ba binalaan kita na huwag mong sayangin ang oras mo sa isang pulubi tulad niya? Ilang beses na sinabihan kita. Obvious naman na para lang siya sa aircon. Bakit mo naman siya tinutulungan? Sorry po, Manager Davis. Ano nga yan? Sinabi ko, isang pulubi na tulad mo ay walang karapatang pumasok sa bangko namin. Isa kang manager. Ganito ba ang trato mo sa mga customer na pumapasok? Lahat ng damit mo ay galing sa Tiangge. Di ba? 30 lang ba ang kabuuang halaga nila? Ano naman ang kinalaman ng damit ko sa pagbabangko sa bangkong ito? Oo, mahalaga iyan. Pinakamaliit naming mga kliyente ay may milyones sa deposito. Kaya mo bang abutin yan? Paano mo naman alam na wala ako niyan? Eksklusibo at high-end talaga na bangko ito. Hindi namin basta pinapapasok ang mga basura. Tingnan ninyo lahat ang babaeng ito. Itong matandang hukluban. Akala talaga niya makakapagbangko siya rito. Oh, black card talaga. Paano mo mapapatunayang iyo ito? Sa tingin namin, ninakaw mo yan sa kung saan. Mag-ingat kayo lahat. Bantayan ninyo ang inyong mahalagang bagay para walang manakaw. Pakiusap, isang matandang hukluban na tulad mo akala talaga niya, kaya niyang magnegosyo sa bangko namin. Wala akong magawa.
ang anak ko ay napunta sa isang mapagmataas, mayabang at mapang-api na babae na tulad mo. Oo, dahil talagang talunan ang anak mo talaga. Hindi tulad ng fiancé ko. Napakabata pa niya, pero vice-presidente na ng Apex Group, bilyonaryo na siya. Manager Davis, Vice-Presidente bang Apex Group ang fiancé mo? Oo, tunay. Magpapakasal na ako. Maswerte ka, matandang babae. Kung hindi, kapag naging asawa ako ng presidente ng Apex Group, hindi ka man lang karapat-dapat makita ako. Talaga bang sigurado ka na tatanggapin ka ba ng biyenan mo Oo naman. Sinabi ni Ethan sa akin mismo. Inimbita ako ng biyenan ko sa hapunan para pag-usapan ang kasal namin. Manager Davis, magiging mayamang asawa ka na talaga. Huwag mo kalimutan ang mga kapatid mo. Oo, tama iyan. Tulungan mo naman kami sa hinaharap. Susunod kami sa iyo mula ngayon, mga ate. Matandang babae. Humingi ka ng tawad kay Manager Davis ngayon. O kaya magdudusa ka sa bandang huli. Mrs. Vance, iwasan na natin ang gulo. Humingi ka ng tawad sa kanila para hindi tayo magdulot ng mas malaking problema. Talaga ba? Tingnan natin kung ano ang kaya nila sa akin. Ikaw, matanda, gusto mo ng mahirap na paraan, ha? Ang mang-insulto sa akin ay paglaban sa Apex Group. Kaya mo ba talaga iyon? Sa paraan ng pagkilos mo, hindi ka talaga pakakasala ni Ethan. Sino bang akala mo? Naglakas loob kang tawagin si Ethan sa pangalan. Ito ang balita ngayon. Bumalik si Victoria Vance ng Apex Group ngayong araw. Di umano, gagastos siya ng 20 milyong piso para sa anak niyang kasal na nakakuha ng atensyon. Kasal na 20 milyong piso. Hindi ko man lang maisip. Ang yaman nila. Kasal na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Hindi ko maisip. Ang yaman-yaman ng kasal. Wow. Narinig mo ba yan? Ito ang pagkakaiba sa pagitan ninyong mga pulubi at ako. Hoy! Masayang araw ito. Hindi ako bababa sa antas ninyo para makipagtalo sa inyo. Sofia, asikasuhin mo ang palitan niya. Bigyan siya ng ilang daang piso. Paalisin mo na siya. Opo, Manager Davis po. Pinapatunayan lang niya na mabait si Manager Davis. Kung ako, pinalayas ko na siya. Matandang hukluban, magpasalamat ka kay Manager Davis. Dapat akong magpasalamat sa iyo. Para sa regalo ng manugang ko, isang dote na angkop para sa kanya. Hindi na kailangan pasalamatan ako. Mga tulad mo. Mapalad na makapagpalit ng kahit ilang daang piso. Wag na lang. Ngayon, kahit maliit na palitan ay hindi na niya kaya? Umalis ka na dito. Hindi kami mag-aksaya ng oras sa pulubing tulad mo. Kaawa-awang mangkukulam. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ang halaga ng gintong kayamanang hade? Pinakamahalagang pag-aari ng aming bangko. Basagin. Makakabayad ka ba? Umalis ka. Ang baba ng grado ng hadeng ito at tinatawag mo itong kayamanan? Paano to nahalata ng matandang hukluban? Ano ang malalaman ng pulubing tulad mo? Ibaba ang hade. Ngayon, hindi mo ito mahahawakan. Bitawan. Ang gintong kayamanang hade ay inilagay dito ng mismong Chairwoman Victoria sa pagbubukas. Naalala ko nagkakahalaga ito ng 10 milyong piso. Ano gagawin? Nawasak ang gintong kayamanang hade. Walang paki. 10 milyong piso lang. Bola-bolahin ko si Ethan para bayaran niya yan. 10 milyong piso lang? Binasag mo ang gintong kayamanang hade ng bangko? Kung malaman ni Chairwoman Victoria, ano ang iisipin niya sa'yo? Gusto ka pa ba niyang maging manugang niya? Manager Davis, sabihin na natin kay Chairwoman Victoria. Baka maluwag siya sa'yo pag ginawa natin. Hindi nga ako. Tama. Talagang binasag ng matandang hukluban ang gintong kayaman ng hade. Bakit ako ang may kasalanan? Kasinungalingan yan. Hinawakan mo ang gintong kayamanang hade, kaya ito nabasag. Sino nakakita sa akin? Oo, tama. Lahat kami nakita na binasag ng matandang babae yan. Tama, eksakto. Ang matandang babae ang gumawa. Bakit mali na akusahan si Manager Davis? Eksakto. Ikaw to! Pero sobrang klaro na ang matandang babae, nakita namin ang nangyari. Ikaw to. Ano ba ang gusto mo? Matandang babae, hindi ka aalis hanggang magbayad ka. Mukhang puno naman ang pitaka mo. Tiyak na marami kang pera. Ibigay mo sa akin. Hindi naman. Ikaw, matandang walang kwenta. Bitawan mo. Bitawan mo. Ano ang tinitingnan mo?
Halika rito, tulungan mo ako. Pero matanda na ang babaeng ito. Paano kung masaktan siya ng malala? Ano ang kinakatakutan nyo? Vice Presidente ng Apex Group ang asawa ko. Kung may mangyari, aalalayan niya tayo. Kung hindi kayo tutulong sa akin, pagsisisihan ninyo ito. Isipin mong mabuti ang magiging halaga nito. Mga kahihinatnan? Dahil sa pananakit ng matandang pulubi? Bakit ko iintindihin? Manager Davis, pakawalan ninyo si Mrs. Vance. Paano kung masaktan talaga siya? Ano ang gagawin natin? Pakawalan? Ha? Kayo ang magbabayad ng 10 milyon? Penelope, ngayon ko lang nalaman na ikaw ay isang walang hiya na maliit na ahas. Kung malaman ni Ethan ito kailanman, hindi kanya pakakasalan. Nagninegosyo ka ng walang dala na pera. Walang pera, card lang, at isang pangit na telepono. Pumunta ka ba sa bangko namin para sa libreng aircon? Hindi ko kailangang magdala ng pera dito. Ang isang katulad mo ay hindi kabilang sa pamilyang Vance. Kaawa-awang matandang hukluban. Sino ang akala mo? Makinig kang mabuti sa akin. Wala ka sa antas ko, magpakailanman. Binalik ko sa iyo ang mismong mga salita mo. Sinagot mo ako, ha? Tawagan mo pamilya, magpadala pera matandang hukluban. O ipapakulong kita mabubulok magpakailanman. Ah, oo nga. Tatawagan ko ang anak ko para makita kung anong klaseng babae ka talaga. Ma, hello? Hi, Ethan anak. Nandito ako sa East Side Branch. Halika na rito. May sorpresa akong ipapakita sa'yo. Ma, hindi ba pumayag ka na payagan kaming magpakasal? Bakit ka pumunta sa bangko para guluhin si Penelope? Napakabait at mabuti niyang babae. Huwag mo siyang pahirapan. Ah, hindi siya. Ug, pumayag na talaga siya. Ang walang katapusan nito. Hello, mahal ko. May problema ba, mahal? Penelope, pumunta ba ang nanay ko rito? Ha? Wala, bakit? Kakaiba. Sabi niya pupunta raw siya sa bangko. Kakaiba nga iyan. Sandali. Bahala na siya. Malamang nagbibiro lang siya para takutin ako lang. Inaprubahan na talaga niya ang kasal natin. Uy, Penelope. Bibili ako ng isang luxury condo para sa'yo at ilalagay ito sa pangalan mo mismo. Pagkatapos nating ikasal, sakalipat tayo at mag-enjoy naman sa sarili nating mundo nang walang manggugulo sa atin, di ba? Siyempre, mahal. Mahal na mahal kita. Penelope, sino iyon ang nagsalita? Ah, wala lang iyon, may isang manggugulo sa bangko na nagdadahilan lang. Ang tapang naman nila. Gumawa talaga ng gulo sa bangko ng pamilya ko. Pupunta na ako doon ngayon. Wala talaga mga aapi sa'yo. Mahal, maraming salamat talaga. Narinig mo ba talaga iyon ng malinaw? Si Ethan ay lilipat na para tumira sa akin at binibili na ako ng isang luxury condo. Wow! Hindi na nakapagtataka na si Manager Davis. Nakuha mong paikutin talaga si Vice Presidente Ethan? Ah, wala ito. Wala lang. Pinakain ko lang naman ng isang pusang gala sa tabi niya at madali ko talaga siyang pinaikot ang musmos na binatang, si Ethan, sa aking daliri. Tuturuan ko kayong lahat minsan kung paano mahuli ng mayamang bingwit sa malaking bangko na tulad nito, madali kayong talagang makakilala ng mayayaman. Penelope, nililigawan mo ba talaga kasi si Ethan sa buong panahon na ito? Para lang sa pera, mahal na mahal ka talaga niya. Wala ka bang talagang nararamdaman para sa kanya? Si Ethan Vance ay talagang walang iba kundi isang mayamang bingwit na nahuli ko. Bakit ko naman siya dapat pakialaman? Isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sumali sa aming pamilya. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Si Ethan ay malapit na dumating at tapos ka na talaga. Ang pakikialam sa Apex Group, gagawin kong mawala sa iyo ang lahat. Hindi pa naman ako tapos. Kayo yan. Ikaw, kaawa-awang mangkukulam naman gusto mo ng pambubugbog, ha? Mukha nga ngayong araw kailangan kitang turuan ng mahigpit na aral talaga para malaman mo ang mangyayari kapag bumawid ka sa akin naman. Security! Security! Pumasok na at disiplinahin siya. Guardia. Joe. Si Joe ay naglingkod na sa akin sa kalahati ng kanyang buhay. Kapag dumating siya, malalaman mo talaga kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa mo. Ano ba ang nangyayari?
Sino ba yan? Nasaan si Joe? Aba, matandang hukluban. Naalala mo pa si Joe? Siya ba dati mong kasintahan? Ginulo ng matandang yon ang kapatid ko, kaya pinaaksidente ko siya at pinilit siyang magretiro. Ano ang sinabi mo? Naglingkod si Joe sa Apex ng maraming taon ng buong dedikasyon. Tratuhin siya ng ganito. Naisip mo ba ang panganib? Sino mang sumuway sa akin, dapat masira. Fiancé ako ni Ethan Vance. Pinakikinggan niya ang bawat sinasabi ko. Magpapasya ako sa Apex Group, gagawin ang anumang gusto ko. Bakit ko kailangan pakialaman ang kahihinatnan? Ang iyong mga walang ingat na gawa at paboritismo ay mapaparusahan. Julian, ginipit ako ng matandang ito. Turuan siya ng leksyon. Matandang hukluban, ang tapang mo. Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Siya ba ay isang pulubing tulad mo na kaya mong guluhin siya? Anong tapang mo? Ako si Victoria Vance, ang chairwoman ng Apex, at magiging biyenan ni Penelope. Subukan mo akong hawakan. Ikaw si Chairwoman Victoria? Oo, ako si Victoria. Dumating ako bago ang kasal ni Ethan para makilala ang aking manugang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang magiging manugang ko ay isang mapagmataas na gold digger na kumakapit sa karangyaan at katayuan. Penelope, opisyal kong ipinapaalam sa iyo na ang kasal mo sa aking anak ay kanselado. Nasibak ka rin sa trabaho. Tapos na! Tapos na ang lahat! Kaya raw ikaw ang aking biyenan. Ikaw talaga ang aking biyenan. Ha! Ang pangit naman ng damit mo. Hindi ka talaga pwedeng chairwoman, Victoria. Kung ikaw nga ang ina ni Ethan. Kaya ako naman ang lola ni Ethan. Ikaw nakaawa-awang mangkukulam. Alam mo kahit ibenta mo lahat ng meron ka hindi sapat ang 10 milyong piso. Kaya nagpapanggap ka lang. Sige kung hindi mo ako kilala. Pero bilang empleyado ng Apex, kailangan mong kilalanin ito. Ang minanang pendant na hade. Manager Davis, totoo talaga. Hindi mo ba talaga alam na peke ito? Peke naman ang pendant na ito. Target niya kasi ang kasikatan ng Apex Bank para lamang mangikil ng pera sa atin. Kaya inarte talaga niya ang lahat ng ito. Wow, ang tuso talaga ng plano. Kung hindi naman dahil kay Manager Davis, naloko talaga kami sa'yo. Peke kang chairwoman. Gusto mo bang mamatay talaga? May humawak sa kanya. Penelope, ano ba ang gusto mo? Peke talaga ang pendant na gamit mo. Dudurugin ko naman ito ngayon at tingnan nga natin ang kaya mo. Ay naku! Penelope, alam mo ba ang tunay na kapalit nito? Epekto? Binasag ko lang ang walang kwentang jade pendant ng pobreng matandang hukluban. Ano ang magiging kapalit? Sana hindi mo ito pagsisihan. Fiancé na ako ni Ethan. Ano pa ang pagsisisihan ko? Ikaw naman. Ang bangko namin ay nawalan ng maraming gold bars at nawalan din ng mga barya sa nakaraang 2 buwan. At ngayon lang, sinubukan mong nakawin ang aming premyadong kayamanan. Wala akong mahanap na tao. Ngayon ikaw na ang sisisihin. Lahat may magnanakaw sa bangko namin. Nahuli ko itong matandang hukluban na nagnanakaw ng premyong kayamanan ng bangko namin. Nang mahuli siya, tumanggi siyang umamin at sinira pa ang aming premyong kayamanan. Uy, matandang babae. Malakas ka pa. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho sa halip na magnakaw? Pasalamatan mo siya dahil hindi tinawag ang pulis. Bayaran ng pamilya mo. Eksakto. Maagang namatay ang asawa ko. Pinalaki kong mag-isa ang anak ko. Pinagbintangan ako sa kakaibang trabaho, pero wala nang tatalo sa ngayon. Binulag ang anak ko, at pinapahiya ako ng magiging manugang ko. Matandang. Tungkol sa 10 milyong piso na ito, madali ko itong makukuha kay Ethan sa pagpapakyut lang sa kanya. Matutulungan kita na bayaran ito. Basta luluhod ka at magmamakaawa sa akin baka bigyan kita ng konting awa. Luhod sa'yo? Sa panaginip mo lang. Matandang hukluban. Ngayon. Penelope, wag mo nang ipilit. Ikaw talaga ang sumira sa gintong kayamanang hade. Wala naman itong kinalaman sa babaeng ito. Sophia, ayos ka lang ba anak? Walang utang na loob kang traidor. Anong tapang mong sumalungat sa akin? Para sa mangmang na matandang hukluban na gaya niya. Kayo dalawa? Magkasabwat. Nagnanakaw sa loob. Ha? Hindi siya luluhod. Ikaw na ang luhod. Ma'am. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Mabait ka talagang bata. Pagdating ni Ethan, sisiguraduhin kong babayaran nila ito. Ang lakas talaga ng loob mo pa. Magli-leave ako ngayon para ilantad ang lahat ng krimen mo. Tingnan nyo, lahat. Narito ang manloloko nagpapanggap chair ng Apex Group at nagnanakaw ng ebidensya ng bangko. Si Penelope ay isang sikat na influencer na may malaking followers.
Sinusubukan niyang ilipat ang sisi ng pagnanakaw sa amin. Ano ang gagawin natin dito? Paano ko parurusahan ang manloloko na ito? Bakit ang walang hiya ng matandang ito? Ang matandang manloloko na tulad niya ay dapat bigyan ng matinding leksyon. Matanda, hindi ko naman ito ideya. Ang mga netizens ang nag-utos sa akin, kaya syempre dapat ko silang bigyang kasiyahan. Sampalin mo siya ng malakas, kuya. Sampalin hanggang umamin siya. Kunin ko! Subukan. Bakit hindi nga ako mangahas? Penelope, na-stuck ako sa freeway. Kamusta na ang mga bagay-bagay diyan? Malapit na akong dumating. Mahal, magmadali kang pumunta rito ngayon. Hindi aatras ang mga aasar na ito. Sabi niya siya raw, si Chairwoman Victoria. Makakarating ako rito sa loob ng 5 minuto. Gusto ko talagang makita kung sino ang maglalakas loob na magpanggap na si Mako. Pagdating ko roon, tuturuan ko sila ng leksyon. Hindi ka hahayaan ni Ethan na apihin mo ako. Alam mo yan. Papunta na siya rito ngayon. Sabi mo ba ikaw si Chairwoman Victoria? Sige, maghintay ka. Hintayin mong dumating ang aking asawa. Patuloy mo ang iyong pag-arte. Ang mga Vance ang namumuno sa lungsod. Ngayon, talagang wala na tayong pag-asa. Kalmado. Sila ang mga yon. Matigas pa rin, hukluban. Julian. Hindi siya yuyuko. Payuyukin mo siya. Gets ko. Salita ka lang. Penelope, sumusumpa ako. Babayaran mo ito ng mahal. Matigas pa. Yumuko hanggang sa gusto ko. Ano ang ginagawa mo? Vice Pres, Ethan. Penelope, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Fiancé mo ako. Tandaan mo, kaya ko ang ganitong maliit na bagay. Yung dalawang magnanakaw. Nakulong ko na sila sa men's room. Yan talaga ang babaeng nagustuhan ko. Ang presyo ng pagpapagalit sa akin. Ate, darating na si Vice Pres, Ethan. Kung makita niya sila, di ba magmumukha kang masama niyan? Tama. Talian mo silang dalawa. Ikulong mo sila sa men's room. Okay. Vice Presidente Ethan, nandito ba? Anak, Tahimik. Walang imik, anak. Sisirain kita talaga. Penelope, kakain tayo ni Mang ngayong gabi. Maghanda ka ng mabuti. Kahit na pumayag siya sa kasal natin, alam kong medyo nag-aalangan pa siya. Kumilos ka ng pinakamabuti at subukan mong makuha ang loob niya. sige, huwag mag-alala. Maganda ang impresyong iiwan ko ngayong gabi at makuha si Tita Victoria. Hindi ko hahayaan na ang kasal natin ay sumira sa relasyon ninyo. Napakasarap mong aliw. Pero huwag kang masyadong kabahan. Hindi hinuhusgahan ni Ma ang mga tao dahil mahirap sila. Hindi ka pa niya kilala noon, kaya medyo may pagkiling siya sa'yo. Pag nakilala niya ako ngayong gabi at makita ang galing ko, iidolo niya ako. Penelope, matagal na kitang hinintay para may sasabihin ako sa'yo. Pumayag na talaga si Ma sa kasal natin ngayon. Gusto kitang tanungin, papakasalan mo ba ako talaga? Anak, huwag mo siya pakasalan. Ano nga ba yan? Yung dalawang yun siguradong nagdudulot na naman ng gulo. Yung walang perang matandang hukluban hindi man lang makapagpalit ng pera. Yung anak niya malamang walang asawa, kaya hindi niya kayang makita akong masaya. Dapat nakita mo kung gaano siya kabastos. Siya pa nga ang nag-claim na siya ang mamo, para samantalahin ka lang. Hindi na talaga siya matiis, ang kapal ng mukha.
Mae. Irog, anong problema mo? Tinawag mo siyang Ma kanina lang. Parang si Ma lang ang boses niya. Irog, siguradong mali ang narinig mo. Bakit nandito si Tita Victoria? Bakit gagawa ng gulo si Ma sa sarili niyang bangko? Sobra yata akong nag-iisip. Irog, siguradong sobrang busy mo. Nakikita mo na nga ang mga bagay na wala. Tutulungan kitang mag-relax ng maayos ngayong gabi. Anong pakay ng magnanakaw to? Nahuli na, pero ang ingay pa rin. Hindi lang talaga nila matanggap na may asawa akong katulad mo. Talagang sobrang naiinggit sila. Imposible. Walang kwintas ang leeg. Mamahaling jade pendant ni Ma hindi umaalis sa leeg niya. Ma, nagka-20 milyon itong basura. Sobra namang mahal. Sulit ang bawat sentimo. Anong alam mo, dukha na dukha kami noon. Maagang pumanaw ang iyong tatay. Mula sa wala ko ito itinayo, habang hinahamak ako ng lahat. Ngayon, ang mga Vans ay nakaangat dahil sa pendant na ito. Pagdating ng panahon, isuot ito ng asawa ng anak ko. Gusto kong malaman ng lahat na ang manugang na babae ng Vans ay hindi maaaring apihin. Siguradong pagod na ako sa pagpaplano ng kasal. Sobra akong naging paranoid. Tara na, malas ang magnanakaw na ito. Ipaubaya natin sa mga opisyal ang mga ito. Si ₱10 lang ba talaga? Penelope, sinira mo ang kayamanan ng bangko namin Kung malaman ito ni Chairwoman Victoria, ano kaya ang iisipin niya sa iyo? Tatanggapin ka pa kaya niya bilang manugang? Irog ko, may sasabihin naman ako sa iyo ngayon. Ano ba iyon? Mahirap ang pamilya ko, alam mo naman, tulad ng alam mo na talaga. Sana naman makapagbigay ka talaga ng mas malaking dote, para ang lahat sa aking bayan ay talagang igagalang naman tayo. Walang problema. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko lahat. Sabihin mo, magkano? 10 milyon. 10 milyon lang? Teka naman, sinabi mo lang ibibigay mo ang kahit anong gusto ko. Bakit ka nag-aalangan ngayon? Walang problema. Huwag kang magalit, baby. 10 milyong piso. Okay. Wala lang akong ganyang kalaking pera sa akin. Tatawagan ko na si Ma ngayon para humingi ng pera. Kaawa-awang mangkukulam, siguradong abala ka. Kaawa-awang mangkukulam, ang usyoso mo talaga. Hindi mo ba maabot si tita? Baka nasa meeting lang siya. Tatawagan ko siya ulit. Tita Victoria, 10 milyon. Para sa kasal natin, talaga? Siyempre, 10 milyong dolyar para sa pamilya Vance ay barya lang sa kanila. Ibibigay ni Ma sa akin yan. Ang bait talaga niya sa iyo. Pumanaw ang tatay ko noong bata ako. Nag-iisa lang kami ni Mama noong lumalaki ako. Mahigpit siya sa akin, pero binigyan niya ako ng lahat ng pagmamahal. Siya at ikaw ang pinakamahalagang mga babae sa buhay ko. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyong dalawa. Sinumang hahawak sa kanya ay hindi makakaligtas. Penelope, ginawa mo ito sa akin. Magsisisi ka talaga.
Bakit nandyan pa sa sahig ang litrato? Ganyan ba talaga kayo maglinis? Ano ba sa tingin mo ang Apex Bank branch? Pasensya na, Vice Presidente Ethan. Aalisin ko na ito ngayon. Penelope, hindi mo pa ibinigay ang sagot mo sa akin. Pwede mo ba akong pakasalan? Oo, pumayag. Sobrang swerte ni Penelope. Ang romantic. Maiiyak ako. Hindi na ako makapaghintay sa kasal ni Vice Presidente Ethan. Vice Presidente Ethan, kailan po ang kasal ninyo? Malapit na. Kailangan ko muna ang petsa kay Ma. Teka, may napansin lang ako ngayon. Ang babaeng gumawa ng eksenang iyon ay si Chairwoman Victoria, di ba? Nagpapanggap lang ba ang pamilyang ito? Ngayong sinabi mo, napansin ko rin talaga. Napahiya si Chairwoman Victoria. Nandito pa ba talaga siya? Nag-propose sa mang-aapi ng nanay niya? Mamatay na! Ano nga yan? Ano bang problema ninyong mga masasamang troll? Ang ganyang biro ay sobra naman. 2 magnanakaw ang dumating para guluhin ang bangko. Paano siya magiging biyenan ko? Mod, i-block ang lahat ng mga troll na ito. Penelope, Dan, lahat sila ay naiinggit lang sa atin. Huwag mo sila pansinin. Tatawag na ako ng pulis at ipaaresto ang mga magnanakaw na iyon para malinis ang pangalan mo. Hello po, mga opisyal. May 2 magnanakaw na gumagawa ng gulo sa Apex Bank East Side Branch. Pumunta po kayo at hawakan ang sitwasyon. Paano kung dumating ang mga opisyal at malaman ang totoo? Hindi, dapat umamin sila bago dumating ang pulis. Hindi natin sila pwedeng payagan na mag-imbestiga pa. Irog ko, ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa 2 magnanakaw na iyon. Kung magtatagal ito, natatakot ako na masisira ang magandang imahe ko sa iyong ina. Ipapirma natin sa 2 iyon ang nakasulat na pag-amin. Iyon ang magpapadali ng mga bagay para sa mga opisyal. Sige, okay. Sige, gagawin namin ang sabi mo. Ano ang gusto mo? Buksan mo ang pinto ngayon din. O tatawag na kami ng pulis. Tatawag ng pulis? Hindi na kailangan. Darating na sila. Kung alam mo ang ikabubuti mo, pirmahan ninyo itong 2 nakasulat na pag-amin. Kung hindi, babayaran mo talaga ito. Wala kaming kinalaman sa nangyari. Bakit kami ang pinapanagot niyo dito? Sabi kanino? Nakasagutan mo ang biyenan ng kapatid kong si Victoria Vance na Vice Presidente Ethan. Sa lahat ng tao, siya pa talaga ang binangga mo. Dasal mo ang nangyayari sa'yo. Dapat lang sa'yo yan. Patayin mo man ako sa bugbog. Hindi ako kailanman aamin. Ikaw ang nagsabi niyan. Sandali. Pumirma ako rito, tama? Huwag mong pipirmahan yan. Mabibilanggo tayo. Alam ko na. Maniwala ka. Kahit ikaw, matandang hukluban, diretso mag-isip. Ma'am Victoria, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Oo naman, alam ko. Kung hindi ka pumirma, anong iba mong pagpipilian? Wala. Wala akong alam. Di ko. Kaya, magtiwala ka. Ayos na yan. Ikaw ang tatanggap ng lahat ng sisi. Sandali. Sa ganitong pagkakataon, bakit ka nagsasalita? Isa na lang huling bagay. Ibigay ito kay Vice Presidente Ethan. Hayaan siyang makita ito at makikita niya kung sino ang matandang hukluban na ito. Huwag mag-alala. Makikita niya ito mismo. Relax lang. Malalaman ni Vice Presidente Ethan. Ma'am, sinulat mo ba ang Victoria Vance? Ma'am, sa ganitong pagkakataon, pakiusap, huwag kang magbiro. Noong bata pa, si Ethan at nanay niya ay nag-iisa lang. Hindi sila mapaghihiwalay. Sa ganitong pagkakataon, sinulat mo ang pangalan ni Victoria Vance para guluhin si Vice Presidente Ethan kung malaman niya.
mas lalo tayong malalagay sa gulo. Natatakot ka ba? Oo, natatakot ako. Bata pa ako. Ayaw kong mamatay. Ano ang gagawin? Paano mo alam na hindi ako si Chairwoman Victoria? Huwag mo akong biruin. Anong tapang mo? Ako si Victoria Vance, Chairwoman ng Apex Group, magiging biyena ni Penelope. Sinong may tapang na humawak sa akin? Ikaw ba ang chairwoman? Oh, Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po, nasaktan ko. Ako. okay lang. Mabait kang tao talaga. Ngayon, may kailangan po ako mula sa iyo. Vice Presidente Ethan, ang pag-amin. Suriin mo ito. Di ko akalain. Irog, ano ang laman nito? Walang hiya ang magnanakaw na iyan. Pinirmahan niya ang pangalan ng Mako sa pag-amin. Gusto niyang mamatay. Ang matandang hukluban ay hindi natututo. Hindi pa rin siya natuto sa 100 sampal. Huwag mag-alala, Irog. Ang sino mang nagpapanggap na Mako ay naghahanap ng gulo. Pahala na ako sa kanya. Tingnan natin kung bakit ang matandang hukluban na ito ay nagpapanggap na Mako. Sino ka na nagpapanggap na Mako? Bruha ka. Naglakas loob kang pahiyain ang biyenan ko. Anak ko, ito ang matamis at inosenteng babaeng pinuri mo. Ma, Irog, siya. Siya ay... Mama. Ikaw ang chairwoman. Sinabi ko na sa iyo iyan. Irog, hindi siya maaaring maging nanay mo. Tingnan mo kung ano ang suot niya. siya ang nanay ko. Kilala ko siya. Ma, ayos ka lang ba naman? Bakit ka nga nandito? Bakit ka nakatali? Anak ko, utang ko sa iyong magandang fiancé ang malaking salamat. Pumunta ako rito sa pag-asang makilala ang magiging manugang ko, Nais kong makita ang kahangahangang babae. ang nanalo sa puso ng anak ko. Pero, isipin mo ang gulat ko. Ang magiging misis ng anak ko hinahamak ang mahihirap, sumisip-sip sa makapangyarihan, at isang hambog na bully. Penelope, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Paano ko malalaman na si Chairwoman Victoria ay magbibihis na parang pulubi? Irog, ito ay hindi pagkakaunawaan Hindi pagkakaunawaan? Kung totoo iyan, hinahamak mo ba ang bawat bisitang mahina ang suot nang hindi sinusuri ang mga katotohanan? Penelope? Kaya ang magnanakaw na sinabi mo ay talagang si Ma? Irog, tunay na hindi pagkakaunawaan ito. Paano ko naman malalaman na ang babaeng ito ay aking biyenan? Bukod, matagal na talaga tayong magkasama. Hindi mo pa ba talaga alam kung anong uri ng tao ako? Tunay nga, si Penelope ay napakabait na tao. Bakit ka naman niya kidnapin ng ganoon? Ma, baka may hindi pagkakaunawaan. Biro ba? Anak, gamitin mo naman ang utak mo. Magnanakaw ba ako sa bangko ng pamilya ko? Ang babaeng ito ay nagsisinungaling sa iyo mula pa noon. Isa ka lang mayamang bingwit para sa kanya. Wala siyang nararamdaman para sa iyo. Imposible. Kami ni Penelope ay talagang nagmamahalan. Ma, kahit paghiwalayin mo kami, huwag magkalat ng chismis tungkol sa kanya. Ikaw, Sofia, maayos ba ang footage? Oo, maayos ang lahat. mabuti. Suriin natin ang tape. Para makita ng anak ko. Ang tunay na pagkatao ng kasintahan niya. Teka! Kukunin mo ba ang video o sisirain mo ba ang ebidensya? Hindi. Ako. Mama? Ano ang sinusubukan mong gawin? Inaprubahan mo na nga ang kasal ko kay Penelope. Bakit mo ba sinisira ito ngayon? Mama? Tama ba ang dinig ko? Tinawag ng Vice Presidente Ethan Mama ang matandang babaeng iyon. Ano nangyayari dito? Manager Davis, ano ito? Si Chairwoman Victoria ba ang matandang babaeng iyon? Bantayan ang tono. Hindi siya hukluban. Ang aking biyenan at ang inyong chairwoman. Anak ko,
Hindi mo man lang alam kung sino talaga ang iyong fiancé, pero handa ka ng pakasalan siya. Bilang iyong ina, hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay mo. Hanggat ako ay buhay, di kita hahayaang pakasalan siya. Pagsisisihan ko habang buhay kung hindi ko siya pakasalan. Nakilala mo siya minsan at hinatulan mo agad. Hindi iyon patas. Kasama ko siya araw-araw. Alam ko kung sino talaga si Penelope. Siya ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Chairwoman Victoria, kinuha ko po ang video. Galing. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Wala yun. Ang ginawa ko lang ay pakainin ng pasang gala sa harap niya. At ganun lang, nakuha ko si Ethan na walang muwang nasunod sa Niren. Balang araw, tuturuan ko kayong lahat kung paano makakuha ng mayamang lalaki. Ha ha ha. Penelope? Ano ako sa iyo? Kung gayon, mahal kita talaga. Binigyan kita ng lahat ng gusto mo. Pero ATM lang ako para sa'yo. Oh, Irog, pakinggan mo po muna ako. Sinabi ko lang talaga iyon dahil nadala ako. Mahal na mahal talaga kita. Irog, pakinggan mo muna ako. Sinabi ko lang iyon dahil nadala ako ng emosyon. Mahal na mahal kita talaga. Mahal siya? Kung mahal mo talaga siya, gagamit ka ba ng mga ganyang pandaraya para lapitan siya? Tama na. Mula ngayon, tapos na ang relasyon natin. Wala ka na talaga sa buhay ko. Talagang si Chairwoman Victoria ang matandang iyon. Nagkamali si Manager Davis ng kalaban ngayon. Inakusahan niya ang matanda ng pagnanakaw, pero sa kanya ang buong bangko. Sinubukan niyang idamay ang biyenan niya, bago na namang kababaan. Tapos na! Mapapahamak tayo! Hindi tayo kailanman patatawarin ng chairwoman. Tita Victoria, maawa ka sa akin. Magandang salita para sa akin, okay? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nagkamali ako ng akala sa iyo dati. Habang minumura at pinapahiya mo ako, may sinabi ka bang isang salita para ipagtanggol ako? Penelope, ikaw nga ang may gawa nito, kaya dapat mong panagutan ito. Hinding-hindi ko papayagan ang anak ko na pakasalan ng tulad mo. Hinding-hindi ko papayagan anak ko magpakasal sa babaeng tulad mo. Ethan, nagyabang lang ako ng konti sa mga kaibigan ko. Sa totoo lang, wala akong masamang intensyon. Mahal na mahal kita. Napakasaya natin sa nakaraang 6 na buwan. Kaya mo ba talagang iwanan ako? Nagkamali lang talaga ako ng hangal. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako at magiging isang mabuting manugang. Kaya, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. anong sabi mo? Ma, matagal na kaming magkasama ni Penelope, ma. Alam ko kung anong klaseng tao siya, talaga. Pansamantala lang ang pagkakamali niya. Kisingin mo ang katotohanan. Ang pera at posisyon mo lang ang habol niya. Kung hindi ka naman tagapagmana ng Apex Group, lalapit ba kaya siya sa'yo ng ganito, ha? Hindi. Mahal ako ni Penelope. Sigurado naman ako diyan. Sige. Simula ngayon mismo, I-freeze ko ang lahat ng bank account ni Ethan at tatanggalin siya bilang vice-presidente ng Apex Group. Ano? Tingnan natin kung mananatili pa ba siya sa iyo kapag wala ka ng pera? Ethan, humingi ka ng tawad sa biyenan. Huwag mong gawing tensyonado. Sige, itago mo ang pera mo. Kaya kong kumita mag-isa. Kung hindi mo tatanggapin si Penelope, hindi ka na nanay ko. Ma, ginawa mo? Ginawa ko ang lahat para palakihin ka at para sa mapanlinlang na ahas. Hindi mo man ako tawagin na ma? Lalaki na ako ngayon. May karapatan akong mamuhay ng sarili ko. Chairwoman Victoria, okay? Ma, tigil na ang pag-arte. Gusto mo lang akong ilayo kay Penelope. Hanggang kailan ito magtatagal? Medyo mayabang talaga siya minsan. Pero sa akin, siya ang pinakamagaling na babae. Vice Presidente Ethan, paano mo kayang kausapin ng ganyan ang Chairwoman Victoria? Ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil sinaktan siya ni Penelope. Ano yon? Pasensya? Sabi mo, ano ba?
Nasa sakit na si Chairwoman Victoria. Sinaktan ni Penelope si Victoria. Kaya, Imposible? Hindi niya gagawin. tingnan mo mismo ito. Itanggi mo nga. Ethan, hayaan mo ako magpaliwanag. Sinaktan mo, nanay? Ethan, huwag. Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Hindi ba kita binalaan dati? Sino man humawak sa nanay ko? Patay na. Ah. Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko alam na siya ang nanay mo. Vice Pres, maawa. Vice Pres, Ethan, mali kami. Patawad. Lahat kayo tumulong sa kanya na paluin at murahin ang nanay ko. Guwardiya, sampalin sila sa mukha. Bawat sampal kay nanay, bayaran mo siya ng doble. Vice Pres, Ethan, patawad! Penelope ang nag-utos sa amin na gawin lahat ito. Oo, binyantaan niya ang buong karera namin. At pinilit kaming atakihin siya. Wala kaming magawa. Penelope ang nagutos ng lahat ito. Kayo dudugong traidor. Matapos kong mag-engage kay Ethan, hindi pa rin kita nakalimutan. Ito ba ang ganti mo sa akin? Penelope, ginawa mo ito sa sarili mo. Huwag mo kaming idamay dito. Iraw ko. Yung tatlong salitang yan galing sa iyo ay nakakasuka sa aking sikmura. Penelope, ibinigay ko sa iyo ang buong puso ko. Ipinagtanggol pa kita kay Ma at pinutol ko siya sa buhay ko. Ikaw, pala? Hindi mo lang ibinintang si Ma. Sinaktan mo siya. Ethan, mali ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Alice, lumayo ka sa akin. Huwag ka nang lalapit sa akin. Tigil na! Sinabi ng anak ko, umalis ka. Hindi ko sinabing pwede ka. Penelope? Wala ka bang nakakalimutang isang bagay? Pardon? Sinira mo ang kayamanan ng bangko ko, ang basbas ng gintong hade. Sinira mo ang minanang pendant na hade ko, at di mo na binayaran? 30 milyon kabuuan. Bayad na. Sino kaya ang maniniwala niyan? Walang ganyan kamahal. Hindi mo masasabi na 30 milyon yan. Imposible yan. Alam ko na ikakaila mo ang buong utang. Chairwoman Victoria, nakuha ko ang appraisal report na hiniling mo. Lucas, kailangan mong gawin ang isang bagay. Maayos ang kayamanan ng bangko natin. Display lang ito, pero itong minanang pendant na hade ay natatangi sa material at pagkakagawa. Dapat mong bayaran ang buong halaga nito. 30 milyon. Itong pera, bayaran mo bawat sentimo nito. 30 milyong piso. Tita Victoria, pakiusap po. Para sa dating samahan namin ni Ethan, pakawalan mo po ako. Basta papakawalan ka lang? Kung hindi ako ang chairwoman ng Apex Group, ako ang nakaluhod dito sa harap mo ngayon. Miss Davis, Hindi ka karapat dapat na patawarin. Ethan, nagmahalan kami ng malalim. Kung maghihiwalay kami, wala na akong hihilingin. Pero di mo ako pwedeng iwan na mamatay. Sabihin mo kay Tita Victoria na bilangin ang 30 milyong piso bilang settlement ng breakup natin, okay? Paano mo pa nasasabi sa harap ko iyan, ha? Penelope, kung wala ka talagang nararamdaman para sa anak ko, itigil mo na ang pagpapanggap na ito para lang sa pera. Hindi, mahal ko si Ethan. Hindi ko habol pera niya. Mahal ko siya. Hindi, mahal ko si Ethan. Hindi tungkol sa pera. Mahal ko siya. Ethan, napakasaya talaga nating magkasama. Iiwan mo ba talaga ako ngayon? Kahit kaya mo pa akong iwan. Iiwan mo ba ang lahat ng alaala natin? Sinusubukan mo. Hello, Vice Presidente Ethan. Meron akong pusa dati. Malungkot, namatay ito. Kamukha nito ang isang ito. Mag-isa lang ito. Kawawa naman. Kaya talaga gusto ko itong pakainin. Pasensya na, Vice Presidente Ethan. Hindi ko dapat ginagawa ito sa labas ng bangko.
Matagal ko nang gusto ng pusa para sa akin. Kung may oras ka, maaari mo akong kontakin, anumang oras. Ethan, hindi mo ako pwedeng iwan dito mag-isa. Ethan, anak. May dahilan siya para puntiryahin ka. Lahat ng naranasan mo ay isa lamang ilusyon na ginawa niya. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Mr. Vance, ho! Sinungaling siya sa'yo. Allergic siya sa pusa. Bakit siya mag-aalaga ng pusa? Lahat ay itinanghal niya. Sophia, ito ay hindi mo dapat pakialaman. Tumahimik ka. Ethan, pakinggan mo ako. Lahat ito ay kasinungalingan. Paulit-ulit mo akong niloloko. Ethan Vance. Ano ako, laruan mo? Gamitin mo ako, tapos itatapon mo? Akala mo kaya mo talaga akong ipakulong. Bayaran mo ako ngayon. Gusto ko ng 40 milyon. 40 milyon? Wala kang hiya. Ikaw ang may gawa nito. Ito ang nararapat sa akin ngayon. Matagal na akong naging babae mo. At libre kang natulog sa akin. Ikaw, Piri, Davis. Huwag mong i-blackmail ang anak ko. Anong sabihin mo eh? Huwag kalimutan, finreeze ko lahat ng bank accounts niya. At sinibak siya bilang VP ng Apex Group. Wala ka nang makukuhang sentimo sa kanya. Opo. kalimutan mo nga ang 40 milyon? Wala na akong 40 bucks. Kayo ha. Kailangan niyo akong apihin ng ganito? 40 milyong dolyar ay madali para sa inyo. Ordinaryong tao lang ako. Hindi ko kayang bayaran yan. Kung hindi ka makabayad, kulungan ka. Bayaran mo ang iyong ginawa. Ethan naman. Hindi mo alam, ha? May masama pa akong alam sa iyo. Kapag ginawa ko itong publiko, ikaw at ang Apex Group ay tapos na. Anong sikreto? Ano ang ebidensya niya sa iyo, Ethan? Wala akong ideya man. Penelope, huwag mo kaming paglaruan ng isip. Ethan naman. Pinilit mo gawin to. Penelope, huwag kang makipaglaro sa amin dito. Kayo ang humatol. Mayaman ang pamilya Vance. Pero kaya ba nilang apihin ang isang dalaga? Inaangat ba sila ng pera sa batas? Inilalantad ko ang mga krimen ni Ethan. Pinilit niya ako sa unang pagtatalik namin. Si Ethan ay isang manggagahasa. Noon, para bilhin ang katahimikan ko, ibinibigay niya ang lahat ng gusto ko at ginawa niya akong kasintahan. Kaya ko itinago iyon. Pero ngayon, ginamit ako ng mga Vance, tapos itinapon ako. Sinisira nila ang buhay ko. Hindi ko na ito itatago. Akala ko nagde-date ang dalawang iyon. Paano ba siya napilit? Kung totoo iyan, masisira ang pangalan ng mga Vance. Ang tagapagmana ng Apex Group, pinilit ang sariling empleyado na makipag-sex sa kanya. Akala niya, nasa itaas siya ng batas. Makinig. Miss Davis, huwag mong isiping may mapapala ka sa pagpapanggap mo dito. Alam ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Hindi niya gagawin iyon. Kung sinasabi mong may sala siya, ipakita mo sa amin ang ebidensya. Oh, iyon ba? Dahil gusto mo ng ebidensya. Bibigyan kita ng patunay. Di ako makapaniwalang ginawa ito ni Vance. Ano? Ang Apex na dakila ay may manggagahasa. Talaga kaming nagkamali sa kanila. Akala namin biktima ang mga Vance, pero ang mapang-abuso ay isa sa kanila. Hindi iyan totoo. Ma, pakiusap maniwala ka sa akin. Hindi ganyan ang video. Si Penelope ang lahat ng ito. Narito ang patunay na hinahanap. Ano ang masasabi mo ngayon? Hindi naman ganoon yan, Ma. Mangyaring maniwala ka sa akin. Hindi iyon ang video na iniisip mo. Nasa night shift siya noong gabing iyon. Dumadaan lang ako. Ikaw ang unang gumawa ng hakbang. Sabi mo gusto mong pasiglahin ito. Tingnan ninyo, lahat. Narito ang ebidensya, pero sinisiraan pa rin niya ako. Ang pamilya mo ay may kapangyarihan para pasakop ako, pero kaya mo bang bulagin ang lahat sa katotohanan?
Sinabi mong ako ang gaganap na umaatake. Hindi mo ako masisiraan ng ganyan. Anong babae ang gagawing biro ang kanyang sariling kalinisan? Lahat, pakiusap, patunayan ninyo ako. Tama, hindi mo pwedeng siraan ang kawawang babae. Bata pa siya. Bakit naman, gagawing biro ang ganito? May problema, Chairwoman Victoria. Inaatake ng online mob ang account ng Apex Group. Sa gitna ng backlash, patuloy na bumabagsak ang stock ng Apex. Nawala na ito ng 600 milyong piso sa halaga. Chloe, alam ko na ang iyong munting laro. Baka medyo suwail nga talaga ang anak ko, pero mabuti nga ang puso niya at hindi kanya talaga pipilitin sa ganito. Oh, may ebidensya ka ba talaga? Malinaw na ang video na iyon ay kinunan mula sa anggulong inayos mo. Para makuha ang gusto mo, nagpanggap ka ng napakagaling talaga. Napakatuso mo naman. Ano man sabihin mo, wala kang ebidensya. May video ako. Chairwoman Victoria, mag-usap tayo. Bigyan mo ako ng 40 milyong piso. O babagsak ang stock value ng Apex sa pinakamababa talaga. Nanakot ka ba? 30 taon na akong nasa negosyo. Hindi ako natatakot sa mga banta. Sa tingin mo hindi kita kayang hawakan? Aantay na lang ako. Sofia, ilabas mo nga ang video. Patutunayan nito talaga na ang lahat ay ganap na inayos mo talaga. Ganoon ba talaga? Sobrang tiwala mo? Baka mag-backfire sa'yo yan. Chairwoman Victoria, ang video po ay nadelete. Chairwoman, bumabagsak ang shares. Ano ang gagawin natin? Sino ang mag-aakalang makapangyarihang Apex Group babagsak ng ganito? Kaya, Chairwoman Victoria, isipin mo ang alok ko. Bigyan mo ako ng 40 milyong piso at patutunayan ko sa lahat na inosente si Ethan. At buburahin ko ang video na ito saka mawawala na ako sa buhay mo magpakailanman. Ma, bayaran na lang natin siya. Wala kang tsansa. Mali, Penelope. Hindi mo talaga ako tinatakot. Ako ang nagbibigay sa iyo ng tsansa. Matandang hukluban, nasa negosyo ka. Kung pera ang solusyon, anong malaking bagay? Kaya mo naman itong bayaran, kaya bakit hindi mo ibigay sa akin? Kung itutuloy mo ito, Magiging zero ang market value mo. Kung magpapatuloy kang lumaban, babagsak ang halaga mo sa merkado. wala sa akin ang 200 milyon na iyan. Hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay. Sige, maglaro tayo ng matigas. Tingnan natin kung sino ang tatagal. Paalalahanan kita muli, kapag dumating ang mga opisyal, mawawala sa iyo ang higit pa sa iyong kumpanya. Siguradong makukulong rin ang anak mo. Mama, ibigay mo na sa kanya. Ayaw kong makulong. Kung sa tingin mo ang video ng anak ko ay sapat upang mahatulan siya, sige, subukan mo lang. May legal team ang Apex Group para pigilan ang paninirang puri mo. Kung gusto mong palakihin ito, lalabanan kita hanggang dulo. Tungkol sa'yo, dahil maraming ginto ang nawawala sa bangkong ito, sisiyasatin ko ng lubusan kung sino ang nagnakaw. Mababa ang kalidad ng jade na ito, pero tinatawag mong kayamanan? Mangahas kang manakot? Bakit kasalanan ko ba ang nawawalang ginto? Pabaya lang ako. Pero ang anak mo, Pabayaan. Hindi ganoon kasimple talaga eh. tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Kahit may nawawalang gold bars, maliit na bahagi lang yan. Kung kapabayaan, kaya ko yan. Karamihan ng gold nasa bangko pa. Di mo masasabing ninakaw ko yun. Sure ka, no? Ang mga gold bar sa Apex Bank ay palaging purong ginto. Pero tiningnan ko ang mga ito kanina. Ang purity na ito ay hindi talaga tama. Hindi talaga sila gawa ng Apex. Oo, tiyak na si Sofia yan. Kahit sa day shift o night shift, siya ang laging huling umaalis. Tiyak na talagang siya yon. Nagtatagal ako ng gabi dahil tinatapos ko ang mga closing duties. Walang anumang tunay na ebidensya. Paano mo ako maaaring akusahan? Sino ang nakakaalam ng totoo mong ginagawa? Sinasabi mong nagsasara ka, diba? Nagnanakaw ka talaga kapag walang tao. Penelope, tama na talaga. Ninakaw mo ang gold na yan. Alam na ng lahat ang katotohanan. May ebidensya ka bang ninakaw ko? At saka, ako dati ay naging fiancé ni Ethan. Bakit naman ako magnanakaw sa pamilya Vance? Sige, Sofia, tigilan mo na siyang kausapin. Dahil itinatanggi niya, ipakita ang ebidensya at ipakulong siya sa kulungan. Ha! Imposible yan.
Wala kang ebidensya talaga. Wala kang makukuhang ebidensya. Paano nangyari? Wala kang ebidensya. Wala kang makikitang ebidensya. Para mas matuto ako, nakaugalian ko na talagang magtala ng mga record. Sofia, may isa akong bagay na itatanong sa iyo ngayon. Sige po, ano iyon? Kanina, napansin ko ang mga gintong alahas sa bangko, at iba talaga ang hitsura parang may halong mga peke. May napansin ka bang anuman? Sa totoo lang, napansin ko rin. Manager Davis, ano po ang nangyayari? Nakalimutan kong ayusin ang mga gold bar. Anong ginagawa mo nga dito? Nakalimutan kong i-check ang inventory. Bakit nakapatay ang ilaw? Bakit labis ang pakialam mo? Pakialam mo ang sarili mo. Kakaiba, naalala kong walang naibenta kamakailan. 5 buwan ang nakalipas. Noong gabi ng iyong shift. Isang batch ng gold bars ang nawala, pero bumalik ito kinabukasan. Kaya sinuri ko ang bangko tuwing gabi. Sinubukan mong takasan ang iyong krimen, pero nakilala mo si Vice Presidente Ethan. Na hindi ka lang niya niligawan, kundi ginawa kang manager. Kaya lalo kang naging walang takot. Penelope, sa ganitong sitwasyon, anong dahilan pa ang natitira? Kalokohan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko na i-check ang inventory tungkol sa mga nawawalang bagay. Wala akong nakita. Kung hindi ka naniniwala, suriin ang footage. Napakasigurado mo talaga. Pusta ko, pinakialaman mo talaga ang footage. Nawawala nga ang footage ng araw na iyon. Eh ano pa ang masasabi mo? Walang anumang ebidensya. Walang talagang makikinig sa iyo. Bakit ka pa magsasalita? Wala ngang ebidensya. Wala ni isang tao ang maniniwala sa iyo. Talagang hindi ka sumusuko, di ba? Lucas, may nakita ka bang kahit ano? Nahanap ko. Lucas, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Kakaiba ang asawa ng anak ko ngayon. Ay background check mo siya ngayon. Sa ngayon, maraming pambihirang bagay mula sa bangko ay lumalabas sa Southside Black Market. At lahat ng ito ay nagmumula sa isang mahabang serye ng mga online gambling transfers. Kakapasok ko lang sa pribadong account ni Claire at natagpuan ko. Ito, account ng sugal ni Claire. Mahigit 2,000 taya sa loob ng 3 buwan. 1,500,000 dolyar ang tinaya. Noong natalo siya sa lahat, nagsimula siyang magnakaw ng mga gold bars ng bangko. Claire Lee, tumaya ka rin? Bukod sa online bets, at ito rin ang nahanap ko. Deal it. Deal them. Penelope, ang pangit ng kamay mo. Galing mo ba, Penelope? Tumahimik ka. Next hand. Babawiin ko lahat yan. Deal. Ma'am, bawal ka nang magpatuloy. Taya mo lahat ng chips sa huling kamay. Sige lang. Marami akong pera. Ninakaw mo na naman ng gold bars? Pusta ko, mauubos mo ang bangko balang araw. Ikaw, tigil na ang reklamo. Kapag nanalo ako ng malaki, bibili ko ang buong bangkong ito. At sinasabi ko sa iyo, malapit na akong magpakasal sa pamilyang Vance. At lahat ng pera ng Vance ay akin na. Pwede akong maglaro ayon sa gusto ko. Chairwoman Victoria, ang mga bar ay talagang peke. Mukhang pinalitan mo ang lahat ng laman ng bangkong ito. Penelope? Penelope, bakit mo ginawa ang bagay na ito? Talagang binigo mo ako ng sobra. Kung naging asawa ko lang ikaw, sana, inalagaan kita sa ginhawa, habang buhay, sa yaman, at karangyaan. Pero pera lang ang mahalaga sa'yo. Isa kang adik sa sugal. Nagnakaw ka ng pera sa bangko, iniligaw mo ang iba. Sinubukan ko lang naman noong una, pero sumobra na talaga ako. Akala ko talaga kaya kong manalo muli sa sugalan, at mabayaran rin ang lahat ng utang ko. Balak mo ba talagang magpakasal sa pamilya Vance at saka isugal ang pera namin? Sayang naman. Talagang walang saysay ang plano mo. Hindi ka ba tutulong? Kailangan kong bayaran ang utang. Di ko kayang bayaran mag-isa. May utang din talaga ako sa online sugal. May utang ka rin? Ethan, pagkatapos ng lahat ng taon nating pagsasama, pakiusap, magmakaawa ka kay Tita Victoria para sa awa. Wala na akong mapuntahan. Kung hindi mo ako tutulungan, o ipapapatay mo ako. At saka, buntis na talaga ako sa iyong anak. Ano ba? Sinabi mo na, buntis ka sa baby natin. Laging iisa lang ang tagapagmana ng mga Vance. Ngayong buntis siya, Penelope, ay maaari pa ring maging susunod na Mrs. Vance. Nasa alanganin ngayon si Chairwoman Victoria. Kung buntis ka sa baby ni Ethan, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ako. Gusto ko munang mag-propose si Ethan. Mahal na mahal ko siya. Ayaw kong isipin mo na ginagamit ko ang baby natin para pilitin siyang pakasalan ako o mawalan ng tiwala sa akin ang lahat.
Kaya naghintay ako hanggang matapos ang kasal, para sorpresahin si Ethan sa balita. Plano mong gamitin ang baby na ito para makakuha ng lugar sa amin pagkatapos ng kasal. Penelope, sa tingin mo ba hindi na kita mahahawakan? Tandaan ito, hanggat narito ako, hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Ma, kalimutan. Kalimutan ano? Ito ang sarili kong baby. Gusto kong pangalanan ng baby ko. Galing Ethan, sa wakas, wala kang chance. Hanggat nabubuhay ako, hindi siya papasok sa mga vans? Ethan, nakalimutan mo ba ang ginawa niya sa iyo dati? Ma, ang pamilya natin ay may iisang tagapagmana. Ang baby ni Penelope ay baka ang tanging anak ko. Gusto kong tanggapin ang batang ito at bigyan si Penelope ng pagkakataong magbago. Naniniwala akong kapag nanganak na siya ng baby natin, para sa ikabubuti ng bata, magiging mabuti siya. Manatiling panatag, Irog. Tiyak na magbabago talaga ako. Tanga ka, paano mo nalaman na talagang buntis siya at hindi ka naman niloloko? Nakuha ang ulat ng pregnancy test. Buntis ng 3 buwan. Teka lang. 3 buwan ang nakalipas. Hindi ba nagbiyahe ka sa Dubai? Ano ba ang lahat ng ito? Kaya ang mapagmataas na tagapagmana ng Apex Group ay niloko lang? Kawawa si Vice Presidente Ethan. Penelope, ipaliwanag mo to sa akin agad. Irog, nakalimutan mo na iyon ay kaarawan ko. Lumipad ka talaga mula pa sa Dubai para sa kaarawan ko. Di. Malinaw na sinabi ng ulat ng iyong assistant na hindi ka man lang umalis ng Dubai. Bakit ka biglang bumalik para sa kanyang kaarawan? Talagang nangyari iyon. Sobrang in love tayo noon, kaya bumalik ako nang wala ang assistant ko. Pero nagmamadali ako, at bumalik din ako sa parehong araw. Paano naging posible iyon? Tingnan mo ang iyong masamang memorya. Natulog tayo pagkatapos uminom, tandaan mo? Pero ako, Ethan, di. Talaga bang iniisip mo na may iba akong lalaki? Mula nang kasama kita, bukod sa aking kapitbahay, mayroon ba akong ginawa sa ibang lalaki? Wala akong kasalanan. pasensya na. Kasalanan ko na. Ethan, hindi ka naman mali. Penelope, hahayaan kitang itago ang batang ito. Pero, para sigurado, magpapagawa muna ako ng DNA test para sa batang ito upang malaman kung anak nga siya ng pamilya Vance. Hindi. Kailangan kong takpan ito agad. Hindi ko dapat malaman ni Ethan ang totoo. O tapos na ang lahat. Lahat ito ay pagkakamali. Kaya kong patunayan ang kapatid ko. Inosente ang kapatid ko. Wala siyang gagawing magtataksil kay Ethan. Matagal ka nang kasama ng kapatid ko. Hindi mo ba alam kung gaano siya katapat? Oo, medyo naging mayabang siya kamakailan. At nagsasalita siya ng mga bagay na hindi totoo. Pero mahal ka nga talaga niya, Ethan. Bukod dito, may sarili na kayong baby. Hindi mo na siya dapat pagdudahan. Paano kung ang stress na ito ay maging sanhi ng pagkalaglag niya? Kung gayon, ang tagapagmana ng Vance ay... Oh, sumisipa ang baby ko. Ang sakit na sakit. Ma, alam ko kung bakit ka nagduda kay Penelope. Titiyakin kong aalisin na niya ang masamang ugali simula ngayon. Hindi kailangan ng paternity test. Tiwala akong hindi siya nagsinungaling. Chairwoman Victoria, alam kong marami akong pagkakamali. Pasensya na, Apex. Tatanggapin ko kahit anong parusa. Paglilingkuran kita na parang alipin ng walang ni isang reklamo, pero ang sanggol na dala-dala ko ay inosente. Narito pa siya sa loob ko. Wala siyang alam. Kaya mo bang tiisin na ang tagapagmana ng pamilyang Vance isilang sa likod ng mga rehas na ang ina ay dating preso? Sumusumpa akong babaguhin ang buhay ko, magiging mas mabuting tao, at hayaan mo akong makasama si Ethan. O Penelope, maaaring naloko mo si Ethan, ngunit hindi ako madaling madaya ng iyong luha. Dinggin mo ako, kung tatanggihan mo ang paternity test, hindi ka na makakapasok sa aming bahay, at hindi kita kailanman pakakawalan. Ma, nangangako si Penelope na talagang magbabago siya. Bakit hindi mo na lang siya hayaan? Buntis siya sa akin. Anak, huwag mong hayaang lokohin kanya ulit. Ang babaeng tulad niya,
hindi magbabago dahil lang sa bata. At saka, hindi mo nga alam kung sa iyo ba talaga ang baby na iyon? Mapo, bakit hindi mo ako kailanman pagpalain? Si Penelope ay sa akin lang talaga naman. Kanino ba ang baby na iyon eh? Ethan. Ethan, huwag makipag-away kay Chairwoman Victoria dahil sa akin. Dahil di niya ako tinatanggap at ang anak natin. Dapat na akong umalis. Hindi ako makikialam sa inyo ng iyong ina. Labis na naaawa ako sa baby ko. Maaaring isilang kang walang ama. Oh. Ma, wala akong pake sa sinasabi mo. Baby ko ito, at wala nang usapan. Kung itatakwil mo kami, aalis kaming lahat. Anak, nagkakamali ka naman. Tumatanggi talaga siya sa paternity test. Malamang hindi sa iyo ang baby. Tigilan mo na ang pagtatangkang paghiwalayin ako at ang anak ko. Ma, ito ang baby ko talaga. Tingnan mo ito. Ano nga ba ito? Penelope ba? Anong nangyayari ngayon? Bawal na tumingin. Huwag na tumingin. Sandali, hindi ba kayo magkapatid? Sumagot. Ako. Natuklasan ko. Si Penelope lang ang anak na babae, walang kapatid. Kaya si Julian ang lihim na kalaguyo ni Penelope. Penelope, anong nangyayari rito? Bawal na tumingin. Huwag na tumingin. Paano nga ito nangyari, Penelope? Hindi totoo iyan. Pinilit niya ito sa akin. Ano? Kasinungalingan yan! Eddie, siga. Ngayong itinakwil mo na ako ng lubusan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Sasabihin ko sa kanya lahat. Sa tingin mo ba mahal ka talaga niya? Mali! Talagang magkasama kami ng 8 taon. Si Penelope ay isang sugarol noon na nag-ipon ng napakabigat na utang. Pumunta siya sa iyong bangko para punan ang napakalaking butas na iyon. Sa simula, pumunta lang siya para nakawin ang mga gintong bar na iyon. Hindi kailanman inaasahan niyang makakilala ng isang hangal na tulad mo, kaya sinadya kanyang akitin ng may layon. Ito na ang katotohanan. Nung pumunta ka sa Dubai noong panahong iyon, palagi akong nasa tabi niya ng buong panahon. Sa totoo lang, siya ba talaga ang girlfriend mo? Paano mo siya maibibigay ng basta-basta? Sa Vice Presidente Ethan? Wala itong ibig sabihin. May sapat akong dumi para sirain siya, sapat na sapat. Kapag naging Mrs. Vance na talaga siya, kikita ako ng malaking pera, tiyak na tiyak. Ngunit ngayon, sinisisi niya lahat sa akin, lahat-lahat. Kaya hindi niya ako masisisi sa anuman sa lahat ng ito, kahit ano. Kayo ay mga hamak. Penelope, ang aking mahal na anak ay lumaki sa ilalim ng aking mapagmahal na pangangalaga. Lagi akong natatakot na baka siya masaktan. At ikaw pala ay isang napakasamang babae. Ipinagkanulo mo ang tunay niyang pag-ibig at pinlano mo laban sa kanya sa bawat pagkakataon. Ngayon, mananagot ka. Sinong nagulat ba? Ako po. Opisyal, pakiusap po. Penelope nagsusugal ng ilegal. Siya at Julian inabuso ang access para magnakaw ng gold bars at coins ng bangko ko at sinira ang aking mga gamit. Sinalakay din nila ako at pinigilan ako ng sapilitan. Narito ang tantiya ng pinsala. Nakakalkula lang namin, 60 milyong dolyar. 60 milyon po. Binibining Davis, pinaghihinalaan kayo ng ilang krimen. Sumama kayo sa amin. Hindi po. Wala itong kinalaman sa akin. Sinabi ni Julian na magnakaw ako ng ginto. Pinilit ako ng online friend na sirain ang mga bagay at saktan siya. Hindi ko kasalanan. Wala akong choice. Wala akong ginawang mali. Guilty o hindi? Hindi ako nagdedesisyon. Ebidensya ang nagpapasiya. Yan ang sinabi mo. Binibining Davis, makipagtulungan po at sumama sa amin. O kaya, gagamit kami ng puwersa. Ayaw ko.
Hindi ako makukulong. Ethan, pakiusap, iligtas mo ako. Pakawalan mo ako. Ipinapangako kong magpapakabait na ako mula ngayon. Gagawin ko ang kahit anong hihilingin mo sa akin. Pangako magiging mabuting fiancé ako sa iyo. Mabuting fiancé? Kakasuka ang pananalita mo. Lahat ng pinakita mo ay puro kasinungalingan. Sinasabi ko sa iyo, Penelope, simula ngayong araw, hindi na kita fiancé. Kasalanan mo rin ang lahat ng ito. Binibining Davis. Alam mo ba kung bakit ako pumunta rito? Bakit ka pa nga ba paparito? Di ba't pumunta ka rito para paghiwalayin kami ni Ethan? Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka bang ipahiya pa ako? Alam mo bang dapat sa iyo talaga ang bangkong ito? Pumayag ako sa kasal ninyo at binalak kong ibigay sa inyo ang minanang pendant na hade ng aming pamilya ng personal. Inisip ko pa na bumaba upang iwan ang kumpanya para sa inyong dalawa na patakbuhin. Sayang, sinira mo lahat nito mag-isa. Pero ito na ang pinakamabuti. Kung talagang napunta na sa iyong mga kamay ang kumpanya, wala itong magiging kinabukasan. Ito na ang tadhana. Kasalanan mo lahat ng ito. Kung sinabi mo lang sa akin ang pagkakakilanlan mo mula pa sa simula, gagawin ko ba iyon sa iyo? Nagkakamali ka. Ang resultang ito ay dahil lahat sa iyong mahinang moral na katangian. Ikaw talaga ang sumira ng iyong kinabukasan. Ma, pasensya na po. Ma, pasensya na. Mali ang hatol ko sa kanya. Nagdulot sa iyo ng matinding sakit. Kasalanan ko lahat. Dapat mamatay ako. Anak, huwag gawin iyan. Kasalanan ko na sobra kitang pinalaki. Hindi kita pinayagang makita ang mundo, kaya nagtiwala ka sa maling tao. Huwag na lang nating gawin ito, okay? Makinig. Mayroon akong announcement. Mula ngayon na, hindi na si Ethan ang magiging. Vice-presidente ng Apex Group Corporation. Wow, talaga? Ang chairwoman ay napakadesisyon talaga. Inalis ang sarili niyang anak. Basta. Anak, may tutol ka ba? Hindi ako bagay maging VP. Tama. Simula ngayon, magtatrabaho ka bilang staff ni Sofia. Ano? Ako. Gusto kitang gawing bagong manager na. At gagawin kitang anak-anakan ko rin. Tatanggapin mo ba? Hindi po, Chairwoman Victoria. Wala po akong kakayahan para maging manager. Relax. Hindi mali ang pinili ko. Tututol ako. Siya, paano siya kwalipikado para maging manager ng ating Apex Bank branch? Tumututol ako. Kung hindi si Sofia ang manager, ikaw ba dapat? Mas magaling ka ba? Mahusay si Sofia. Tumpak ang kanyang tala sa mga detalye ng bangko at hindi siya humuhusga ng tao ayon sa estado. Para sa akin, siya ay ganap na kwalipikadong manager. Kukunin mo ba ang posisyong ito? Oo, kukunin. Anak-anakan, tiwala ako sa'yo, galingan mo. Pagkatiwalaan mo ako, aalagaan ko po ng mabuti ang ating bangko at hindi ko po kayo bibiguin. Bangko natin to. May problema ka? Hindi naman. Manager Reed, masyado kaming naging bulag noon. Simula ngayon, susunod kami sa iyong pamumuno. Tama, eksakto, Manager Reed. Gagawin namin ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. At umaasa kaming aalagaan mo kami. Mrs. Vance, pwede ba naming palitan ng mga sip-sip na may mga taong kaya nga bang gawin ang trabaho? Wala problema, bahala ka. Pasensya, pero pareho kayong sinibak na ngayon. At ikaw, magpalit ka na ng uniforme ngayon. Hindi uubra ang tamad mong ugali. Kapag nagpatuloy ka, masisibak ka rin. Hindi ako, ma. Tingnan mo siya.